Tumayo po tayong lahat at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Lord, we praise you. We glorify your name. Aming itinataas ng banal mong pangalan, Panginoon. Hallelujah! 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 We praise you, Lord. Purihin ang banal mong pangalan. Ikaw ay makapangyarihan. Amen! Tara, halina magpuri! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Panahon di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Kanino? Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutukukin na. Halika na! Umayon na, ipahayag, tagumpay niya, at tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Itong panahon di na uso ang mag-backslide. Hallelujah! Purihin na Panginoon! Hallelujah! So, with that, pag-usapan po natin ang ating tema paksa ngayong umaga. Pinagpapala po tayo sa mga mensaheng nilalahad sa atin sa pulpito ng Diyos.
And I'd like to believe you are praying for your preachers. At patuloy po nating ipanalangin ang mga naghahayag ng mensahe sa matapat na pag-aaral, paghahanda at mismong paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po namin opinyon, hindi po haka-haka, Pastor? Kuro-kuro. Yan, wag po yun. We need God's equipping para sa mas malalim at ikangay mabisang ministry of the Word. And one attraction of MCEP ay pwedeng maging gayon nga po. And today, we'll be looking into the event that has made Jericho and its walls a very popular among the miracle accounts in the scriptures. At kumbaga po, paano yung double walls nito ay mapapabagsak, guguho at mapupulbos sa kakaibang military strategy at nawasak ang siyudad ng Jericho and lahat po ng naroon. Of course, with the exception of the family of Rahab. In one word, miracle. Miracle. The impossible became possible. Napansin po ba natin, mga kapatid, sa mga tinatalakay natin so far, at kahit dito man lang sa aklat ni Josue, may mga sunod-sunod na mga miracles yung naganap. At dito po, inaalala nila ang karanasan nila sa panahon ni Moises sa pagtawid po sa dagat na pula sa Red Sea. At pinapangyari ni Lord that in His manifest power na sa pag-unat po ng tungkod ni Moises, the waters parted. So they walked on dry ground. Sabi nga. At pag-aalala po nila ng karanasang iyon, in the study of Joshua chapter 1, miracle after miracle happened while Moses was alive. Paano po yan? Namatay na si Moses. Wala na bang miracle? Mga kapatid, hindi po. Sabi nga po, for 40 years, their shoes were never wore out. For 40 years, they never ran out of food. For 40 years, they never lost a battle. Miracles. Miracle after miracle. Ito po ay dahil sa sinabi ni Lord kay Joshua, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Sabi po ng Diyos kay Joshua. At sa nagdaang 2 linggo, sa ating mini-series on the book of Joshua, miracles are displayed. Yung pong una po, yung binagong buhay, the changed life, from Rahab the prostitute to Rahab a child of God. That through faith, by grace, ang binagong buhay ay siya pong may tuturing na greatest miracle that could ever happen to anyone. Hindi po natin kaya magagawa yun sa ating sarili. Diyos lamang po. After all, miracles are always attributed to Him. At sinunod po yun, mga kapatid, ng Jordans to cross. May mga Jordan tayo na tatawirin. Ang pambihirang paghawi ng tubig sa Jordan, balibo po ay yung oras na ito'y bahang-baha, mataas ang tubig, malalim at malawak, imposibleng basta matawid. Pinigil ang pagdaloy mula sa itaas at natuyot yung sa ibaba. Kaya nakatawid po ang humigit kumulang 2 milyong katao, sama na po ang mga bitbit at mga abubot. Pagkatapos, pinadaloy po muli sa natural na pagbabaha ang ilog. Pambihira. Mapapawaw ka. Mga minamahal, alam niyo po ba kung bakit kailangan tawirin ang ilog Jordan ng Israelites? Ito po'y nagsisilbing boundary, hangganan, sa ipinangakong lupain sa kanila noon pa ng Diyos na nakipagtipan sa kanila.
And equally important, ikalawa, God did this to exalt Joshua as His appointed leader. Mababasa po natin chapter 3, verse 7. Sabi ng Panginoon sa kanya, walang iba. Hindi po yung kung sino, kundi siya. Siya ang pinili ng Lord. At ito po'y nagbigay kay Joshua ng tapang. Tandaan po ninyo, ang atas ni Lord kay Joshua, be strong and be courageous. Now, there is yet another reason for crossing of the river Jordan, to prepare the Israelites for the battles to come. Di ba po, nung nakaraan, nasabi natin, pagtawid nila sa Jordan, ano bang nasa kabilang ibayo ng Jordan? Ang promised land. Pero hindi po nila maangkin basta yun, kundi through battles. Itataboy po nila yung mga nauna ng bagay nagangkin ng lugar na yun na para dapat sa kanila. To prepare the Israelites for the battles to come. At ito nga po, chapters 5 and 6, the fall of Jericho. Tandaan po natin, kailangang gawin ito. Tulad ng suggested outline ng book. Ano nga po yung suggested outline ng book natin? Taking the land, chapters 1 to 12. So, fight, taking the land. Settling the land, chapters 13 to 22. So, move in. Tapos, retaining the land, chapters 23 and 24. So, be fruitful and be faithful. Be faithful and be fruitful. Alam po ninyo, kung ma-observe po sa pagbabasa, balikan lang po natin sandali ha. Bukas ang inyong mga Biblia doon sa bahagi yon, chapters 5 and 6 ng Joshua. Tingnan po muna natin, nakatutuwa pa po kasi ito. Doon sa chapter 5, verses 10 to 12. On the evening of the 14th day of the month, while camped in Gilgal on the plains of Jericho, the Israelites celebrated the Passover. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land, unleavened bread and roasted grain. Verse 12, pansinin niyo po. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. Di po ba? 40 taon, paglalakbay nila, ikot-ikot lang sa ilang. Pero nandun po yung provision ng Lord, ang mana. Ngayon, nung mapunta na po sila doon sa lupang pangako, natikman na nila yung produce. Tumigil na po yung mana. Sinabi na po, they will be sustained by the produce of the land. At mga kapatid, balikan pa po sa ating alaala. Sa mga naunang bahagi, Genesis and especially Exodus, ano po ang description sa Bible ng Kanaan na ipinangako sa kanila ng Panginoon? A land flowing with milk and honey. Masagana. Ibig sabihin po, as soon as natikman nila yung produce ng land, eto na. Hindi na po mana. Pagkain na mula sa lupain. Ganda pong obserbahan, mga kapatid. Now, yung pong titingnan natin, please, gentlemen, ladies, para ma-amaze ka at para ika nga po'y at the same time ma-amuse ka sa pag-aaral, take notice. Sa nangyari sa Red Sea, kasama na rin po sa Jordan River. Di po ba, yung tubig hinawi at parang walls of water. Ngayon natin tutunghayan, mga kapatid, baligtad. Yung pader ng Jericho, ginuho. Yung mapanganib na dagat, ilog, ginawang pader ng tubig. Dito, yung pader na mataas at matayog, mahirap basta malusutan, ginuho.
Di ka ba ma-amaze dan? Di ka ba ma-amuse dan? Nakatutuwa po ang pahayag ng salita ng Diyos. Kaya masarap siyang basahin. Be equipped in the Word, mga kapatid. Kaya masasabi na kakatwa sa miracles. Para masabing miracles. Pero ito po ang nagpapatunay na ang pangyayari ay gawa ng Diyos lamang at wala ng iba. Kaya nga kakaiba. Kakaiba. Now, we can describe the Battle of Jericho in these words. Sabi po ng isang author na kukuha na natin ng mga kaisipan, it was totally impossible to bring down the walls. Ang sabi ng Amerikano, totally, absolutely, completely, and utterly impossible. Tagalogin natin, wagas, sobra, to the max, and out of the usual. Tama po ba yung pagsalin sa Tagalog? Ang Jericho ay nakatayo sa pagitan po ng mga Israelita at lahat ng ipinangako na ng Diyos sa kanila. Para bang hadlang ito, hadlang ito. Ito po ang magdi-decide kung ito nga ba ay katuparan ng mga pinangako ng Diyos o paano pa. Yan po ang lagay ng Jericho. Imposible, ha? Mahirap. Ano? Kasubuan na? O atras na? Yet, God's people won a great victory that day. Paano po nangyari? May tanong natin. Ang sabi po ng Hebrews 11, verse 30, yung pong sinasabing, Hall of Fame of Faith. Yung pong mga nakalista doon, by faith. At yung po, only 2 words. Hebrews 11:30. By faith. Yun lang po. Yun na po. Wala na. Pero tutulong pong malaki ito sa atin yung pagsusuri ng tala ng pangyayari. At mga kapatid, papansinin po natin ang 5 hakbang or sabihin natin mga panuntunan principles na ikangay magdadala doon sa pangyayaring pambira, miracle. Ang totoo po, ito ay magsisilbing mga panuntunan kung paano gumagawa ang Diyos with His people in every generation. And mind you, totoo po ito ngayon kung paano totoo po ito noon pa. Nangyari po noon at pwede pong mangyari pa rin ngayon. Are you still with me, gentlemen, ladies? So, ano po ang mga 5 bagay na yun? Una, for miracles to happen, we are urged by the Lord, yield our right to be in charge. Isuko ang ating mga karapatang mamahala o mamuno o tayong masusunod. Sa uling bahagi po ng chapter 5, meron pong kakaibang enkwentro si Joshua. Mula sa verse 13, tingnan po natin mga kapatid. Sabi po rito, now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Meron po siyang naengkwentro, mama. May hawak na espada. At hindi po nakalagay sa, tama ba yung Tagalog, kaluban? Malalim ng Tagalog, sabi ng mga kabataan. Ha? Drawn sword. Ang ibig sabihin lang po ng mga kapatid, palaban ito. Kasi hindi po sa shield eh. Palaban. Itanong mo sa katabi mo, palaban ka ba? Tanong mo sa katabi mo, palaban ka ba? Ang sabi ng yung mga martial arts na yung sa palaban sa palabas sa TV. Are you ready to rumble? Yan, palaban ka ba? Tanong mo ulit sa katabi mo, kapatid. Ito ang tanong ni Joshua sa kanyang nakita. Ang sabi po ng talata, Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies?
logical, natural question. Tama po. Tatanong yon ni Joshua. At mga kapatid, minsan-minsan nasasabi natin, pag maling tanong, tiyak maling sagot ang tatanggapin. Pag tamang tanong, tiyak, tamang sagot ang tatanggapin. Eto po, mga kapatid. Ang sagot ng mama. Ang sabi po, verse 14, neither, sabi niya, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Yung pong personalidad sa likod ng mama na yon, sinasabi ng ating mga theologians, yung pong pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Bago po nangyari yung mga records ng New Testament sa pagsilang ng bugtong na anak ng Diyos dito sa lupa, bago po yung nangyari. Sa Old Testament, katulad ng bahagi dito, nagpapakita po ang Panginoong Hesus. At ito ang katawan sa likod nitong commander of the army of the Lord with the drawn sword in his hand. At ano po reaksyon ni Joshua? Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Tamang reaksyon. At kung magkaminsan, we need to ask ourselves, when we have faced God, nagiging tama po ba ang ating mga tinatanong sa Kanya? And ang meaning po nito sa likod ng ating ugaling pananalangin, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi natin ipipilit yung gusto natin, kundi yung sasabihin natin, Lord, yung gusto niyo po ang siyang mapangyari sa akin. Sa panahon daw po ng Civil War ng Amerika, kasama si Abraham Lincoln doon, meron daw pong nakapagtanong sa kanya. Nasa panig po siya ng Union. Ang sabi daw po sa kanya yung bang nasa panig ba ng Union ng Diyos? Magwawagi ba tayo sa labanang ito? Ang matalinong sagot po ni Lincoln, sabi niya, Sir, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right. Napakainam na kasagutan. Ginoo, ang ipinag-aalala ko ay hindi yung kung pumapanig ba ang Diyos sa atin. Sabi niya, pinapanigan ba tayo ng Diyos? Ang ipinag-aalala ko ay yung tayo ba ay nasa panig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay laging tama. At ang sabi po sa mga talatang sumunod, 14 and 15, sabi po, tinanong ni Joshua, ano pong mensahe niyo para sa inyong lingkod? Ang sabi po ng verse 15, the commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Naalala po nyo, saan bahagi ng ating mga pag-aaral sa mga nakaraan na katulad ng sagot dito, nangyari na po sa nakaraan. Naalala niyo si Moises? Makyat doon sa bundok ng Sinai. At ang sabi po ng Diyos sa kanya, ubanin niyo ang iyong pangyapak kasi ang dakong ito ay banal. The presence of God. The holiness of God. Where God is, that place is holy. Because God is there. Gentlemen and ladies, matitindi pong mga implikasyon, mga kahulugan ito para sa atin. Tiyakin natin, nasa panig tayo ng Diyos. At yung buhay kabanalan nating naging tema nitong nakarang taon, paghahanda po yan para harapin natin ang equipping sa ating iglesia. Because hindi po basta malilit lang bagay ang pwedeng gawin ng Diyos. As we move on, makita po natin yon.
So tinanong po, mula doon sa simula, are you with us or with our enemies? Bilang mga tao kasi, we tend to, kumbaga, isipin in terms of us against them. Kami laban sa kanila. Sa team namin o sa team nila, we all like to think we are on the right team. But God doesn't join human teams. At paano pong ginawa ni Joshua? He fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Hindi po niya tinanong, mga kapatid, paano namin mapagwawagyan ang gerang ito? O kaya direktang sasabihin sa commander ng Army of the Lord, tulungan mo naman akong ibagsak ang pader na to. Hindi po. Kapag naharap mo na ang Diyos ng lumikha ng kalawakan, lahat ng pwedeng isaalang-alang ng tao, baliwala. Mga kapatid, may matinding mensahe sa puntong ito ang aklat ng Joshua. At ito, pwedeng iugnay natin sa ating tema, equipping. Ito po, God's work must be done God's way in order to receive God's blessing. Basahin po natin ulit ng sabay-sabay, sama-sama. Ulitin po. God's work must be done God's way in order to receive God's blessing. Sa totoo lang po, sa marami sa atin, to most of us, yielding doesn't come easily. Naalala niyo isang hymno? Kinakanta-kanta natin yun. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Kinakanta natin yun. Pero with all practicality, sasabihin ko po sa atin, it's one thing to sing it. It's another thing to mean it. Pwede tayong magplano at magplano, pero kapag hindi po bine-bless ni Lord yung ating efforts, bababaliwala lahat. Hindi po natin kailangan si Lord sa ating panig. Ang ating kailangan, natiyakin sa panig niya tayo. Bago ang labanan. Hindi yung matapos ng laban. Hindi po. Bago pa lang labanan, bago pa lang mga harapin natin, natingin natin yung posible, hindi po mga kapatid, bago pa lang. Sa panig na tayo ng Diyos. Yun ang ating tiyakin. Hindi yung papanigan tayo ni Lord. Hindi po. Panig tayo ni Lord. Ikalawa, face the challenge. Harapin ang hamon. Ang Jericho po ay hindi kalayuan sa Jordan River. So nakita po, marahil ng mga taga-Jericho yung nangyari. Yung ginawang kababalagan ng Panginoon sa panahon ng pagtawid nila sa Ilog Jordan. Itinayo po ang Jericho ng mga Canaanites bilang isang tinatawag na gateway fortress. Lahat po ay dadaan doon. So, alam na alam po, kanilang kalagayan, na ika nga po'y, yung merong pwedeng magtangkang sakupin ito ay talaga, hindi po basta mangyayari. Hindi pwedeng lagpasan. Sobrang malaki at malakas para po baliwalain. Pero, para kina Josue at sa bansang Israel, ang Jericho, tinitingnan po nila sa tatlong pamamaraan. A city of pagan belief, a city of strategic importance, a city of human impossibility. Ibig sabihin po, una, hindi po pwedeng mag-coexist ang tunay na relihiyon, particular sa mga Hudyo,
at saka yung relihiyon dito sa Jericho. Sobra pong, may child sacrifice and gross sexual immorality. Paano pwedeng magpagsamahin yung dalawang bagay na yon? In our case, sa ating panahon, ito ang Kristyanismo, totoong pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo para po masabing kabanalan ang ibubuhay. Samantalang ang takbo ng buhay na kuminsan dito po natin isinusunod yung ating estilo ng pamumuhay sa mundo na puno ng pagkamakasarili at sobrang kasalanan at kasamaan. Kaya po, kailangan itong harapin at daigin. Dahil po sa napakatas na mga muog, alam nyo, sa Deuteronomy 9:1, meron pong description dyan sa kalang mga kapanahunan, yung pong matataas na depensa, wall, na depensa, parang sa salita natin, abot hanggang langit. Kailangang lubos na matalo ang syudad. Kung hindi po, yung mga Israelites, hindi po magiging ligtas. At interestingly, sa pag-aaral po, sabi, nitong nagdaang 140 years, yung mga archaeologists, yung mga humukay po doon sa mga lugar kung saan naganap ang mga pangyayari na katala sa Biblia, yung mga archaeologists, masikap po at malawak ang kanilang nagagawa na pong mga pag-aaral. Kaya ngayon po, ang isang bunga nito, alam na natin, ang syudad ng Jericho, double-walled. Dalawa pong pader. Inner wall, outer wall. At parehong natatayo sa slopes ng mga bundok. Kaya napakahirap pong basta pasukin ang anumang umataking hukbo. At ito pong matindi. Ang daan patungo sa Promised Land, tumatagos. Dahil tiyak, tatagos dapat sa Jericho. One word, impossible. Kanina, one word, miracle. Ngayon, one word, impossible. Pangatlo, therefore, follow the plan. Sundin yung plano. Sa unang tingin, ang utos ni Lord through Joshua, kakaiba. Tingnan lang po natin. No? At random, meron pong ilang mga hakbangin na pinagawa, utos ng Diyos through Joshua. Mula verse 3, ano po ang sabi? March around the town once a day for 6 days. Pangalawa, verse 4, march with the Ark of the Covenant in the front. Sa harapan, pagmamarcha. Verse 4 din, put 7 priests in front of the Ark. Pang-apat, sa verse 5, on the 7th day, march around Jericho for 7 times. Pang-lima, verse 5 pa rin, have the priests blow ram's horns as they march. Pang-anim, verse 5 pa rin, on the 7th time, around on the 7th day, doon sa ikapitong ulit ng pag-ikot sa ikapitong araw, di po ba? Sa unang 6 na araw, 1 beses lang. Sa ikapitong araw, 7 beses na pag-ikot. Doon sa ikapito, sabi po rito, on the 7th time around, on the 7th day, have the people shout. Ikapito, verse 5, when the people shout, the walls will come down. Verse 5, ikawalo, when the walls come down, enter the city and conquer it. Ano ito? Kakaiba. At alam niyo po, meron pang dagdag si Joshua. Sa verse 10, he instructed the people to be silent. Walang ingay. As they march around the city. Wala pong ibagsak ang mga, ika nga po yung mga napastangan sa gobyerno. Makibaka, huwag matakot. Wala pong sigaw na ganun. Sa verse 13, he put soldiers in front of the priests and behind the ark. Verse 13 pa rin,
he had the priest blow the ram's horn continually. Alam po ninyo kung tayo yung mga Israelita ng panahon na yon, pwede tayong maharap sa bayan ng Diyos, tulad ng bayan ng Diyos, ng pagpipili. Mamili tayo rin sa dalawa. Yung pong ikangay angkinin ang syudad sa pagsunod dun sa mga instructions binigay, o kaya gumawa tayo ng sariling plano at dumanas tayo ng labis-labis na pagkatalo. Buti na lang po, we give the credit to the Israelites. Sa puntong ito, sinunod po nila ang Diyos. Pause muna tayong konti. Paano naman kaya mangyayari ang plano? Ang plano po ganito, kumbaga sa formula. Marching plus blowing horns plus shouting equals wala pang pagbagsak. Mapapabagsak ba naman ang walls sa ganitong plano? Pero mga kapatid, di pa po tapos. Di pa tapos. Pang-apat sa ating pinag-aaralan. Remember the promise. Remember the promise. Ano po ang sabi ng verse 6 dito sa Joshua 6? Anong talata nga po yun? Yung sinabi po, See, I have delivered Jericho into your hands. Saan talata po yun? 6:2. See, I have delivered Jericho into your hands. Anong tense yung linyang I have delivered? Past tense. Past tense. I have delivered. At ang Diyos po nagsasalita dito, mga kapatid. Ibig sabihin po, when God gets involved, it is as good as done. Again, sabi ng mga Amerikano, when God speaks, you can take it to the bank. Ito po ang nagpasiguro kay Joshua sa plano ng Diyos. Ginarantyahan na po ng Diyos ang tagumpay. Yun yung God's part sa kwento. Ang gagawin na lang nila at tayo ngayon in application, yung sumunod. Yun ang parte natin naman. God's plan and man's part. At sa paglalagay po ng Ark of the Covenant, representing the presence of the Holy God sa harap ng mga tao sa pagmamarcha, ano mo yung sinasabi ng Lord? I am going to lead this parade. Parade of victory. Because victory is sure kapag ka sa panig ng Diyos. Ano naman po kaya ang iniisip ng mga taga-Jericho sa pangyayaring ito? Kasi mula sa patutuon ni Rahab, dun sa chapter 2, di po ba sabi, narinig namin nalaman na namin. Talaga pong natakot po kami sa inyo. So nakiusap nga si Rahab doon, diba? Sabi, iligtas nyo kami, ang aking pamilya, pagka lulusob na sa amin. At mga kapatid, ano po yung palatandaan na pagka merong yung sa bahay na meron pong pulang tali. At sa akin pong Biblia, meron po akong sample niyan. Nakaipit po lagi yan sa aking Biblia sa bahagi ng chapter 3 ng Joshua. Kasi po, merong komperensya ng panalangin, ang National Prayer Gathering, somewhere ginanap. Aba, yung tagapagsalita, nag-message po sa bahagi ito, sa kwento ni Rahab. At yung po kanyang pinaka-object, lesson. Ito po. Binigyan po kami lahat-lahat, isa-isa, itong chord na ito. At mula po nung nipit ko sa aking Bible, nagpapaalala, ang imposible sa tao, posible kay Lord. At ang sabi nga natin, greatest miracle na pwedeng gawin ng Diyos sa tao, baguhin ang buhay.
baguhin ang buhay. Si Rahab. At mga kapatid, yung pong pangyayaring yun, pwede nating maisip-isip. Yung mga taga Jericho. Halimbawa, doon sa unang araw, ikot. Wala pang dating yun siguro. Pangalawang araw, ikot. Nagtatanong siguro sa isip, anong nangyayari? Pambira itong mga Israelitang ito. At pangatlong araw siguro, natatakot na. Kukubkubin tayo ito. Iguguho ang ating pader. Mamamatay na tayo. Kaya lang, pwede pong sa ikapat, medyo yung pwedeng nabubuong takot sa kanilang kalooban, para bang napapalitan na po ng mga baliw yata itong mga Israelitang ito. Wala nang ginawa. Wala nang Lunes. Huwebes na tayo ngayon. Tira yan. At ngingising-ngising aso. May panunuya na po marahil ang mga napag-uusap-usapan. Lalahanin po ninyo, nagdadalang takot. Pero, kabila naman ang ating imagining. Kung sakali po, hindi po tinuloy ng Israel yung ayon sa utos ng Diyos, yung plano. Ano pong pwedeng mangyari sa kanila? So tingnan natin, anong mensahe sa mga taga-Jericho na mapukuha natin sa isip ng mga taga-Jericho tsaka sa mga Israelita naman. Sa panig po ng mga taga-Jericho, mga kapatid, hindi po nila siguro alam. Bago pa po bumagsak ang pader, ang totoo, talo na sila. Bakit po? Ano bang tamang salita? Nakialam na ang Diyos. Pumasok na ang Diyos sa eksena. Kaya nga sabi niya, I have delivered Jericho into your hands. That's the way we defeat the enemy. They lost the battle, meaning yung mga taga-Jericho, they lost the battle when God got involved. So ang plano po, papalitan. Kanina, marching plus blowing horns plus shouting equals. Wala. Ngayon po, marching plus trumpets plus shouting plus God equals, and the walls came tumbling down and down and down. Mga kapatid, ang nagpaiba sa lahat, ang Diyos, ay kalahati na po. Bumagsak po ang pader at nakapasok ang Diyos at ang kanyang bayan. Ikalima, never give up. Huwag bibitaw. Huwag aayaw. Bakit po kailangang magmarcha sa palibot ng pader ng 6 na araw, araw-araw? Parang wala pong, pagitan. 6 na araw, araw-araw yon. Bakit kailangang 7 ulit magmamarcha sa 7 araw? Pwede naman pong bumagsak ang pader sa una o sa 3 o sa 5 araw. Ano ang pipiliin ng Diyos? Pwede pong gawin ng Diyos yun. Bakit po kailangang matapos yung ayon sa instruction? Ganito po yun, mga kapatid ko. Ganyan po karaniwan gumagawa ang Diyos. Pansin niyo po yung salita natin, karaniwan. Oftentimes, pagka miracle ang pinag-uusapan natin, yung kakatwa, yung pambihira, yung minsan-minsan lang nangyayari.
Pero sabi po, ganyan po karaniwang gumagawa ang Diyos. Pwede naman yan sabihin kasi, upo ka lang dyan. Relax ka lang, ako na ang bahala. Pwede pong gawin ng Diyos yun, di po ba? But His normal plan is to use His people to accomplish, His purposes. Kaya nga po, bagaman pinabagsak ni Lord ang pader, kinailangan pa rin pong magmarcha ang bayan. Kinailangan pa rin pong sumigaw at nang mapabagsak na ang pader, kinailangan pa rin pong angkinin ang syudad. Labanan bawat pintu-pintuan sa mga bahay-bahay. Ibig sabihin, walang ititira. Tandaan po natin, ang instruction ni Lord, ibinigay po kay Joshua lang, hindi sa buong bayan. Bandal sabi, ang bayan po, halimbawa, inutusan na ni Joshua, ikot. Tapos, balik sa kampo. Unang araw. Ang ikalawang araw, tinanong na si General Joshua, Sir, ano ang plano? Anong gagawin? Bukas. Gawin natin ulit. Hindi po nila alam as a group. They depended on Joshua's instruction from the Lord. Nalaman lang po ng tao ang plano pa isa-isang araw. Ang sinabi lang niya sa unang araw, march around the city and keep your mouth shut. Ganun lang po. Maring may nalilito, meron pong natataranta na, meron pong aalala sa unang araw. Pero mga kapatid, God worked a miracle. Imagine, yung pong pwedeng mahabang parada, marcha na nakita mo, mga sundalo, sinusundan po ng mga priests blowing the trumpets, sinusundan po ng mga priests na pumapasa ng ark, sinusundan po ng sundalo pa, at sa huling ay thousands of armed men marching in total silence. Nangyari yon sa unang araw, sinundan ng ganun ding ayos sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, pare-pareho din. And this reminds us, kung tumigil kaya ang mga Israelita sa pagmarcha matapos ang unang araw, o sa ikaapat, o ikalima, o ikaanim na araw, o kaya sa ikalimang ulit, sa ikapitong araw, hindi po babagsak ang pader. Hindi po babagsak ang pader. Dahil hindi po nangyari ang miracle. Ang miracle nangyari nung nagawa po nila yung instruction. Kapag tayo'y buong tapat na susunod sa Diyos at saka lang po darating ang tagumpay, kahit na yan ay pagguho ng pader, the wall of impossibility. So, ano nangyari? Verse 20. Ang sabi ng verse 20, dito sa Joshua chapter 6, when the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. Yung pong resulta. Ngayon, ulitin natin, katulad sa atin bilang aplikasyon, pwede pong merong nag-aalinlangan, merong pong pumipintas na, merong pong nagre-reklamo, bahagi na yata talaga ng buhay natin yung reklamo dito, reklamo doon. But when we take the step of faith, God will honor it and miracles will happen. Tulad ng pagguho ng pader ng Jericho. Ano man sa tingin natin, napakahirap, napaka-imposibleng kinakaharap natin sitwasyon. Pagkakataon po yun ng Diyos upang gumawa ng mga pambira at malalaking mga bagay. Quoting J. Hudson Taylor,
a man of dynamic faith whose missionary efforts helped open China for the gospel. Sa paglasap po niya ng mga nakahahangang mga bagay sa harapan ng walang pag-asang pangyayari. Maraming beses sa kanyang ministeryo, nakahanga po ang gawa ng Diyos. And so he come up with this. There are 3 stages in any great task undertaken for God. Kung merong gagawin na matitinding mga bagay para sa Diyos, 3 mga bahagdan ang pwedeng kaharapin. 3 stages in any great task undertaken for God. Impossible, ... difficult, ... done. There is bad news and good news in facing up impossible situations. The bad news, the situation is really impossible. But the good news, God loves to start with an impossibility. Unawain po natin ito. When God wants to do something big, He starts with something very small. When God wants to do miraculous, He starts with the impossible. And our parting words in the message of God, sabi po ni Joey Bonifacio sa kanyang aklat, the Lego principle ng pagdidisipulo. Kapag o kung wala ang Diyos, hindi natin kakayanin. Kung wala tayo, hindi po niya gagawin. Ulitin ko po, kung wala ang Diyos, hindi natin kakayanin. Kung wala naman tayo, hindi po niya gagawin. Let's pray. Aming pinagmumuni-munian, aming, kumbaga po'y, nilalasap-lasap ang aming narinig na mensahe niyo. Paano namin i-apply ito sa aming sarili? Paano namin i-akma ito sa aming tema, equipping? Pag-aayos, paghahanda, pagsasanay, para maharap kami doon sa, kami pumanig sa iyo, na masiguro, hindi lamang kung papanigan nyo kami, kundi paano namin matiyak na nasa panig namin o kami ng aming Diyos. At ganun din po naman, paano nga po, Panginoon, harapin ang mga tila mga malahigante, makakapal, matataas na mga pader ng Jericho na pwedeng pabagsakin upang malusob, maangkin, at mapasa kanila ang pangako, lupang pangako. Sa aming panahon, sa aming buhay, individually, as a family, as a church, even as a country, marami po kaming kinakaharap ng mga pambihira at imposibleng mga bagay. Pero Panginoon, titingin kami sa iyo. Maengkwentro namin ang commander of the army of the Lord. At masanay kami na hindi basta give up. Hawakan po natin mabuti ang pangako. Sundin ang plano. At Panginoon, ipagpapaubaya sa iyo ang pamumuno. Kayo po ang maging bahala sa aming kalagayan. And then we'll experience true miracles from our God, who is the Lord of impossibilities. In whose name we pray. Amen. Amen.
once they know you, they will love and serve